Tulad sa Villa Consuelo, ang isa pa sa mga kinukonsidera noon na no man's land dahil sa presensya ng New People's Army ay ang Barangay Monterico. Ito ay nasa pinakadulo at isa sa mga liblib na barangay ng Baybay City na noon ay hindi rin halos nararating ng tulong ng pamahalaan. Mula sa pinakapoblasyon, naglakbay ng higit 1 oras ang aming team bago marating ang naturang lugar. Kahit na nagtungo kami dito gamit ang sasakyan, hindi madali ang pag-akyat sa bulubunduking barangay dahil bukod sa mga zigzag roads, hindi pa lubusang kompleto ang mga kalsada. Dati sadyang mahirap ang buhay ng mga mamamayan sa Barangay Monterico, hindi ito katakataka dahil sa lokasyon ito, idagdag pa ang problema sa mga rebeldeng komunista noon. Niyog at abaka ang ikinabubuhay ng mga tao rito. Nang mapinsala ng bagyong Yolanda ang kanilang mga pananim, hindi naging madali sa kanila ang makabangon muli. Ayon sa barangay captain na si Ginoong Melchor Sabat, marami sa kanya mga kalugar ay mas piniling lumikas na lamang dahil sa karanasan nila sa mga NPA. Mahirap ang buhay namin dito dahil maraming mga rebelde. Oo, NPA. Walang kasalanan. Dudahan ka lang, intelligent ka sa military. Pag dili ka nagsuporta nila, dudukutin ka na. Dadalhin ka sa bundok at papatayin. Pagdating ng taong 2003, nakapaglagay ng detachment ang militar patungo sa barangay, kaya tuluyan ng naitaboy ang mga New People's Army. Ang kalsada ay nagbigay ng malaking ginhawa sa mga taga-barangay. Kalsada namin, 20 million ang binagjet ni Gob. Yun, yung mga baboy na mo, mga magamit na mo sa asosasyon diri, kaya mga sin. Ang Monterico Farmers Association ay isa sa 300 asosasyon na nabigyan ng akreditasyon sa ilalim ng Leyte Economics. Para mabigyan ito, kailangan na magbuklod ang mga magsasaka ng isang komunidad at bumuo ng isang grupo. Mahalaga na makapagsimula ng pagtatanim kahit sa maliit na lupain lamang. Ang mga magsasakang miyembro ng asosasyon ay isa sa ilalim sa training upang maturuan sila ng mga kaalamang teknikal at maipakilala ang mga modernong pamamaraan sa agrikultura. Pero hindi naging madali sa kanila ang magbuklod-buklod dahil mayroong mga miyembro na ang sarili lamang ang iniisip. Bilang pangulo ng asosasyon, isang malaking hamon kay Jesse Abenoja ang may parating sa kanyang mga kabarangay ang tunay na layunin ng proyekto. Ilang mga asosasyon, ilang mayroong mga baga nag-attempt nga maging isang grupo pero hindi nagtagal. Nagsimula lang pero walang baga hindi sila naging successful sa simula hanggang lang pag mayroon pang tulong sa gobyerno, pag wala na rin. Gusto lang nila baga kung usapan natin yung gobyerno tulong, gusto lang tanggap lang, hindi na maghirap, hindi na magtrabaho. Maging si Jesse, aminadong wala sa puso niya noon ang pagbubungkal ng lupa, bagamat ang mga magulang niya ay kapwa magsasaka. Madali ang kita ang hinahanap niya noon, kaya mas pinili niyang magtrabaho at mangamuhan. Pero tila itinadhana siya sa bukid at sa pagsasaka. Nang iwan niya ang kanyang barangay para makipagsapalaran sa syudad, naging miyembro siya ng isang grupo at ito ang nagbukas sa kanyang isipan na bumalik sa lupang sinilangan para pangunahan ang kanyang mga kabarangay na tumayo sa sariling mga paa. Yung mga programa ng gobyerno, lagi ko yung naririnig. Lagi akong nakakakuha ng mga programa. Tapos nakikita ko yung iba nga mga asosasyon nga naging successful din. Walang iba ang sinasabi nila, asosasyon. Bihira lang yung individual na naging successful. Purya kung mayroon kang sariling kapital, kung medyo mayaman ka. Pero kung wala ka talaga, sarili mo lang mag-individual ka, iwan ko lang kung mayroong ilan lang yung mga maging nag-success. Dito sa amin, puro wala. Yung mga magulang namin, yung mga ninunod, namatay na lang yun. Mahirap pa rin. Sa ngayon, kahit mahirap, pero pag nakikita ko, sir, tulad nito, parang masaya na rin ako, sir. Magandang gabi, Pilipinas!